Magandang hapon po sa inyong lahat. Magandang hapon po, Uli Padre. Welcome po sa Parish and National Shrine of St. Padre Pio. Bago ko po simulan ng ating pagninilay, gusto ko munang tingnan ninyo ang mga tao sa paligid ninyo. Tingnan nyo ang mga taong nasa paligid nyo, katabi ninyo, nasa likod ninyo. Yan. Mukha bang mapagkakatiwalaan? Parang duda kayo ha. Hindi ba yan kontra sa kapayapaan? Ikaw ba ay mapagkakatiwalaan? Siguro lahat naman tayo dito ay napagkatiwalaan na. Nakaranas na tayong pagkatiwalaan ng anumang bagay, ng responsibilidad, o ng anumang tungkulin. At paano ba natin inalagaan, pinahalagahan o ginampanan ang mga ipinagkatiwala sa atin? Naging responsable ba tayo o naging pabaya? Mga minamahal ko mga kapatid, lahat tayo ay katiwala ng Panginoon. Ipinagkatiwala ng Diyos sa atin ang ating buhay. Pinagkalooban tayo ng Diyos ng mga biyaya, ng kalayaan, ng kakayahan na kailangan natin upang palaguin, pamungahin at pasaganahin ang handog niyang buhay sa atin. Ngunit may mga pagkakataon ang nagiging problema ay nakakalimutan natin at inaakala natin na tayo na ang tunay na nagmamay-ari ng ating buhay. Inaakala natin na tayo na ang tunay na nagmamay-ari ng mga bagay-bagay. Sabihin, ay may titulo yan, may deed of sale yan. Kaya nga, may mga taong walang pakialam sa iba at ayaw pakialaman ng iba. Ang sasabihin, ay ba't kayo nakikialam? Buhay ko to. Diba? At sasabihin, wala akong pakialam sa iyo, buhay mo yan. Sarili lang ang iniisip. Kapag ganyan, mayroong problema dahil namumuhay na tayo na para bang tayo na mismo ang may-ari ng ating buhay. Sabi ni Joseph Landy, isang Jesuit writer, sabi niya, "Many of the sorrows in this world and most of its crimes can be traced to the fiction of believing that we are the real owner of things." Nakakalimutan natin ang first principle of stewardship, that God owns everything. God owns everything. Ang Diyos pa rin ang may-ari ng lahat. Ganun ang nangyari sa ating ebanghelyo, sa napakinggan nating ebanghelyo, sa the parable of tenants. Ganun ang nangyari sa mga tusong katiwala sa ebanghelyo na hindi nagpahalaga sa tiwalang ibinigay sa kanila ng may-ari ng ubasan. Ipinagkatiwala na sa kanila ang karapatan. Ipinagkatiwala na sa kanila ang pamamalakad. Ngunit tumanggi pa silang ibigay sa tunay na may-ari ang parte nito. Binugpog, pinatay, binato ang mga katulong na pinadala ng may-ari at pinatay din nila ang anak ng may-ari. Dahil sabi nila, ito ang tagapagmana. Inaangkin nila ang ipinagkatiwala sa kanila. Ang mga ganyang tao ang laban sa kapayapaan. Ganid sila, mga gahaman, inaangkin ang hindi naman kanila. Kaya nga, alalahanin natin mga minamahal kong mga kapatid na ang buhay natin ay hiram lamang natin sa Diyos. At ito'y pinagkakatiwala niya sa atin. At tanungin din natin ang ating mga sarili, namumunga pa kaya tayo? Productive pa kaya tayo sa ating buhay? Nagagampanan ba natin yung ating mga tungkulin bilang magulang, bilang anak, bilang kapatid,
bilang kapwa? Ginagawa ba natin ng maayos ang ating trabaho? At meron ba tayong nagagawang kabutihan sa kapwa? Mga minamahal ko mga kapatid, bilang mga mananampalataya, ang buhay natin ay dapat namumunga. Anong bunga? Ayon po sa aking nabasa, anything we do in imitation of Christ is a fruit we produce. Kapag tayo gumagawa ng mabuti, kapag tayo nagpapakita ng pagpapahalaga at pag-ibig sa kapwa, when we speak the truth, kapag pinupuna natin ang mali, kapag itinatama natin ang mali, tayo ay nagiging mabuting katiwala. Mapagkakatiwalaan tayo sapagkat ang mabuting katiwala ay hindi naman magtatago. Ang mabuting katiwala ay hindi magnanakaw. Ang mabuting katiwala ay hindi mandaraya. At ang mabuting katiwala ay alagad ng kapayapaan, tagapagtaguyod ng kapayapaan. Dahil saan ba nagmumula ang gulo? Saan ba nagmumula ang away kahit sa pamilya? Diba? Kapag may mga ganid, kapag may mga makasarili, kapag may mga magnanakaw, kapag may mga nangaangkin, diyan ang simula ng pag-aaway at pagkakawatak-watak. Pero kung tayo ay mabuting katiwala, tayo ay gumagawa ng mabuti, hindi tayo nang aangkin ng hindi atin, tayo ay nagdudulot ng kapayapaan. Amen.